Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa kanyang bigay na matagumpay na taon sa ating lahat. Ang bilis ng araw. Praise God at nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming pagsubok. At bago po tayo magtungo sa ating bahay panambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa panalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZES FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood sa Facebook Live at YouTube ng DZES. Ganun din sa 702 DZES app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Nagpupuri kami sa inyo, Panginoon. Dinadakila namin ang inyong pangalan. Panginoon, sa aming pananalangin, sa mga oras na ito, ayaan ninyo na kami ay magtiwala at manampalataya lamang sa inyo at ipagkatiwala ang bawat panalangin kahilingan ng bawat isa sa amin. Patuloy din namin pinagpipray yung aming mga mahal sa buhay, yung aming mga kaagapay, mga kapatid sa pananampalataya, maging doon sa aming mga malalayong kamag-anak na naroroon din sa mga malalayong lugar. Patuloy nyo silang abutin ng iyong pagpapala. Ilayo nyo po sila sa anumang panganib at karamdaman, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming kalagayan, ang aming sitwasyon, Panginoon. Anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, Lord, naniniwala kami na iuunat nyo ang inyong mapagpalang kamay at mararanasan ng bawat isa ang inyong kapayapaan at kagalakan, Panginoon. O Diyos, sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng aming mga ilalapit na panalangin. At ayon sa inyong dakilang kalooban, alam namin na ito ay inyo pong bibigyan ng katugunan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay na tinugon na ni Lord ang inyong mga request mula last time, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos. At para sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, kaagapay, sa araw na ito, tayo ay magbulay-bulay at magsama-samang saliksikin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaagapay, nakarinig ka na ba ng kwento ng mga taong bumagsak at naging talunan? Tunghayan po natin ang isang kwento ng buhay sa Lumang Tipan na matatagpuan sa Aklat ng Unang Hari, Kabanatang 11, sa mga talatang 1 hanggang 14.
Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, "Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, "Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako." Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, "Gising na at kumain." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Kinausap ni Yahweh si Elias. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Sumagot si Elias, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanambuhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." Ganito ang sagot sa kanya, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko." Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, anong ginagawa mo rito?" Sumagot siya, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanambuhay ko, subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." Kaagapay, kung mapapansin po natin, kailan lang si Elias ay isang matinding propeta. Kung ating susubaybayan ang mga pangyayari sa kanyang buhay, maraming pagkakataon na napatunayan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Subalit, nung mga sumunod na araw ng mga pangyayari, siya ay tumatakas para sa kaligtasan ng kanyang buhay na tila bagang siya ay naduduwag. Marami din ganito mga sitwasyon sa buhay ng tao. Maraming pagkakataon na palaban tayo, matibay at may paninindigan tayo sa buhay, walang makatinag. Subalit ang nakalulungkod, katulad ng pangyayari sa buhay ni Propeta Elias, ay bigla na lang naduwag at umaayaw na sa buhay. At ang madalas na dahilan ay ang kapaguran. Ang kapaguran ni Propeta Elias ay dala ng kanyang takot sa maaaring mangyari sa kanyang buhay, isang banta ng kamatayan. Isa-isahin natin, kaagapay. Una, hindi lang pangalan ni Propeta Elias ang nakataya dito, kundi buong buhay niya at ang lahi niya. Kung susuriin po natin, sa pangalan pa lang ni Elias, matindi na, nanginginig na ang mga bulaang propeta. Diba minsan ganun tayo ka-influence?
Ganon tayo kalakas, walang pwedeng bumangga sa atin, walang pwedeng magturo at magtuwid sa atin. Pangalawa, si Propeta Elias ay pumapatay ng mga bulaang propeta, ang mga propeta ni Baal. Siya talaga ay may taglay na tapang, malakas at may paninindigan. Subalit ang nakalulungkot na balita, sa mga sumunod na pangyayari, siya na ay tumatakas at natatakot. Siya ay lumayo at tila bagang nawalan na ng pag-asa. At ang masaklap, gusto niya nang mamatay. Alam niyo, sobrang hirap ng ganitong kalagayan. Yung may tinatakasan ka, yung may tinataguan ka. Yung lipat ka ng lipat ng tirahan kasi marami naghahanap sa'yo. Marami kang tinataguan, nakakapagod ang ganitong klaseng buhay, kaagapay. Hanggang sa pagkakataon na dinadalaw si Propeta Elias ng anghel ng Panginoon at nakamamangha ang pagkakataon na ito. Sapagkat isang nanghihinang tao, nagtatago, pagod na at tila bagang nawawala na ng pag-asa ay dinalhan na makakain o probisyon. Isang solusyon sa pagod na katawan ay pagpapahinga at pagkain. Ganun nga ang nangyari kay Propeta Elias. Nagpahinga, kumain at tumayong muli at nagpatuloy sa paglalakbay. Tama ka, agapay. Kung ikaw ay napapagod, walang ibang solusyon kundi magpahinga. Maaring kapaguran sa isip, kapaguran sa damdamin at puso, kailangan mong magpahinga. Si Elias ay kumain at nagpahinga at isa yon sa nakatulong para siya ay makapagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Kaagapay, maaring sa mga panahon na ito ay nakararamdam ka ng kapaguran. You want to get out of that marriage. You want to get out of that relationship. And you want to get out of your ministry. Pansinin po natin ang mga binigkas ni Elias sa talatang 9 hanggang 10. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. One thing about being tired and stressed out is this. Kapag nagsimula kang mag-self-pity at mag-isip na ikaw na lang ang taong nakararanas ng ganyang kahirap na kalagayan. Ako na lang mag-isa, iniwan nila ako, di nila ako pinapansin, walang nagmamalasakit sa akin, nag-iisa ako sa buhay, sinasaktan nila ako. Ito ang mga madalas na sumbat ng ilang mga tao. Kaagapay, kung magpapatuloy ka sa ganyang kalagayan, mauuwi ka sa pagkalugmok at di malayong ikaw ay sumuko na sa buhay. Hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay ikaw ay makapagpatuloy na may katagumpayan. Sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na kanyang pinadala kay Elias, si Elias ay muling lumakas, tumayo at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Tama ka, agapay. Si Elias ay nakapagpahinga sa presensya ng Diyos. Ikaw na nakikinig ngayon at nanunood, hindi ko alam ang iyong nararanasang kapaguran sa mga oras na ito. Subalit alam ng Diyos ang iyong kalagayan at lagi siyang nag-aalok ng kapahingaan. Tama ka, agapay. Sa presensya ng Panginoon, may kapahingaan at muling magkakaroon ng kalakasan. Purihin ng Panginoon. Sa sandaling ito, simulan naman natin, kaagapay, ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa atin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo. Inilalapit ang bawat panalangin kahilingan
ng bawat isang kaagapay po namin na nagpadala. At alam namin, Panginoon, na Ikaw ang tutugon at aabot sa bawat panalangin kahilingang ito, Panginoon. Pinagpe-pray namin sa oras po ito si Alaysa, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay pagkaroon ng self-care, emotional healing, and self-confidence, Panginoon, ng aming kapatid na ito. Lord, si Gerald, ipinapanalangin din namin, magkaroon siya ng maayos na kalusugan habang nagre-recover mula sa pagod or overfatigue, Lord. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Monica. Dalangin namin para sa kanya ay magkaroon ng kapayapaan sa pamilya at magandang kalusugan ang bawat isa sa kanila. Lord, ganun din ay aming ipinapanalangin si Ethan. Lord, ang kanyang panalangin ay focus and motivation sa pag-aaral, maging sa trabaho, Panginoon. Lord, ganun din aming ipinagpipray si Rhea. Ang kanyang prayer ay magkaroon siya ng lakas ng loob at pag-asa sa mga panahon ng uncertainty. Lord, ganun din ipinagpipray namin si Samuel. Dalangin namin para sa kanya ay protection at wisdom sa araw-araw na gawain. Nagtitiwala din po kami sa inyo, Panginoon, sa buhay po ni Camille. Ang kanyang panalangin ay para magkaroon ng joyful spirit and emotional balance, Lord. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Dennis. Ang prayer po namin para sa kanya ay magkaroon siya ng malusog na pangangatawan, mahabang buhay, at ingatan niyo po ang kanyang kalusugan pagdating po sa kanyang heart issue. Lord, maraming salamat po at patuloy namin inilalapit sa inyo si Isabel. Ang aming dalangin para sa kanya, O Diyos, ay guidance and clarity sa lahat ng kanyang gagawing desisyon, Panginoon. Ikaw ang mag-lead at mag-guide sa kanya. Lord, pinagpipray din namin si Leo. Panginoon, ang kanyang panalangin ay magkaroon ng kalakasang physical at good physical health, Lord. Ganun din, Panginoon, kay Ninya, ang kanyang panalangin sa inyo ay emotional peace and freedom mula sa anxiety. Lord, alam namin ikaw ang magkakaloob nito sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, amin din po inilalapit si Arthur. Lord, ang kanyang dalangin ay safety and strength, Lord, habang siya po ay nagtatrabaho. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Ronald. Lord, ang kanyang prayer ay magkaroon ng mahabang pasensya at magandang relasyon, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pamilya. Lord, patuloy ko rin ipinagpipray si Sofia, Panginoon. Ang kanyang dalangin ay para sa overall wellness and inner peace para sa kanya, para na rin sa kanyang pamilya. Panginoon, patuloy kong idinadalangin, Panginoon, sa inyo ang aking kapatid na si Grace de Ponturum, Lord, sa kanyang maayos na pag-aaral, makagraduate siya ng matiwasay at maipasa niya lahat ng kanyang ititake na exam, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat din namin ang paglilingkod ng aming mga kapatid dyan po sa Elimwood, Malati Church, Lord. Patuloy niyo silang gamitin mightily para sa mga tao na madadala nila sa aming Panginoong Yesus. Lord, ipinagsapapasalamat ko rin, Panginoon, ang nakaraang pagsama-sama at fellowship ng Integrated Mennonite Churches Incorporated or IMC dyan po sa Northeast Luzon District sa pangunguna po ni Bishop Diomedes Eusebio. Maraming salamat po sa katagumpayan ng kanilang pagsasama-sama o fellowship. Lord, patuloy na ang aking dalangin ay guidance and protection para sa aking mga kapatid dyan po sa Ana Mennonite Community Church or Ana Baptist Mennonite Community Church, Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na naglilingkod sa lugar na yan. Sila Pastor Brian Carrasco, Pastor Joel De Leon, Pastor Crescendo Villa, Chairman Crescenciano Villa and his family, and Brother Adolfo Sator. Ganon din po ang Agdipa family, ang aming mga mahal na Mayor and Mayora, Panginoon.
ng lugar ng Pantabangan, Nueva Ecija. Ikayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanila ng proteksyon at kalakasan sa kanilang paglilingkod sa taong bayan. Maraming salamat, Panginoon. At ipinagpapasalamat ko rin, O Diyos, ang araw na ito, Panginoon, ang aking kaarawan ngayong January 4. Purihin ka, O Diyos, sa aking buhay paglilingkod. Maraming salamat sa mga panahon na ako po ay sinamahan ninyo at patuloy na sinasamahan ninyo sa paglilingkod na ito. At salamat po sa aking pamilya, ang buhay ng aking mga anak, ang aking may bahay na si Mary Grace Llobrera at ang aking mga anak na si Asiel, si Nathaniel, si Daniel and Ezekiel, kasama po ang aking mga apo na si Elias and Tobias, Lord. Maraming salamat dahil kayo, O Diyos, ang nag-ingat, Panginoon, sa buong pamilya ko, Panginoon, at sa aking paglilingkod dito sa EBC at sa simbahang ipinagkatiwala niyong aking paglingkuran. Purihin ka, Panginoon, sa buhay na ito. Tinataas kita, O Diyos, at patuloy na pinasasalamatan sa lahat ng katugunan sa bawat panalangin namin sa araw na ito. Mabigyan ka lagi ng kapurihan sa aming mga buhay, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sarap ng lumapit sa